po tayong lahat. Hindi po masama ang maging mayaman at hindi po lahat ng mga mayayaman ay masasamang tao. Nagkakaroon lang ng konotasyon, di ba? So tayo po kapag ang ating puso ay mabuti at tayo ay naging millionaire, marami po tayong matutulungan. Hindi lang yung ating pamilya. So kung gusto nating makatulong sa iba, pagyamanin natin yung ating sarili. Okay? Maganda tayo, magiging mabuting steward of money. Yan, so pakilala ko lang po ang aking sarili. I am Venus KB Faderog. Yan, an Associate Financial Planner, Senior Marketing Director here in IMG, Life License Underwriter. So bukod po sa mga yan, ako po ay Junior High School teacher dito sa Olongapo. Yan, teacher po ako by profession. And I'm very proud to be a financial literacy campaigner. Kasi bukod po sa pagtuturo sa classroom, meron po akong purpose sa buhay ninyong lahat at sa buhay ng ibang tao. Okay? So I work in DepEd Olongapo, secondary teacher 2, 4 years in service po. Napakaswerte kasi bago pa man po ako tuluyang mabaon sa utang. Meron pong isang tao rin na hindi ko kakilala na nagdala sa amin sa IMG. So never ko po makakalimutan yung mentor ko na yan, si Coach Dan. Okay? 4 years in service, graduate na rin ako ng aking masteral. Successful lang po ako sa title 3 years ago, pero wala po akong ipon. Ang akala ko noon kapag professional ka na, pag degree holder ka na, magiging okay ang buhay mo. Pero hindi po siya guarantee talaga. Kailangan natin financial literacy. So I can say that IMG is my saving grace. Napakarami ko pong natutunan. At nakorek po yung aking spending habit. Yan, mamaya po i-share ko po sa inyo yan. So sabi po dito, ni DepEd Secretary Briones, no, kami po ay mga teachers. If you want to teach financial literacy to students, you have to start with the teachers. Diba? Kami po ay magtuturo sa inyong mga anak. Sino po ba dito yung mga magulang na? Diba? Kilala po ang teacher na profesyong baon sa utang. Ano po ang ituturo namin kung kami mismo mangmang pagdating sa usaping financial. Diba? Ang sakit naman, magtuturo sa iyo, walang alam doon sa tinuturo na yon. Yes, academically, we are successful. Pero pagdating sa financial education, failure ang mga teachers. Hindi ko po nilalahat, no? Pero majority of the teachers, yan ang aming pagkukulang. Hindi lang din po teachers almost majority ng Filipino. Diba? Kasi nag-focus tayo sa academics, naiwan natin ang financial literacy. Pansinin niyo po ang mga Chinese and Japanese, mga Singaporean, hindi naman sila hindi sila nag-focus sa academics. 'Di ba? Ang mahalaga sa kanila, they know how to start a business. 'Di ba? Alam nila kung paano palaguin yung pera nila. 'Yun yung nakalimutan natin. So napaka-proud natin sa IMG kasi meron na tayong global campaign for financial literacy. So tayo po, may mga edad na tayo. Sino po may mga edad na dito, hindi na tayo makakabalik ng school. Hindi na tayo pwedeng mag-aaral. Pero dahil dito sa IMG, libre po ang financial education. Pwede nating matutunan yan. So hindi po yan, simpleng usapin lang. Itong ginagawa po natin ngayon, this is mandated by law. No? Ano yung batas na sumusuporta na yan? RA 10679. An act promoting entrepreneurship and financial education among Filipino youth. At ng isa pang batas, Republic Act 10922, Economic and Financial Literacy Act. Diba? So, required pa lang ituro ang financial education. Bakit sa education system natin hindi? Diba? Kahit sa college, diba? Dumaan po tayo lahat ng kolehiyo, ng high school, wala pong financial education na subject. Pero ngayon meron na. Diba? Kahit po high school, pinapasok na yan. So, sino po ba si IMG? Yan, IMG is the biggest and fastest growing financial services in the Philippines and worldwide. Okay, hindi lang po pang Pilipinas. So, nagtuturo po tayo ng financial education. Hindi po tayo insurance or investment company. And ang binibigay po natin sa tao ay financial solution. So sa lahat po ng mga na-invite dito, hindi ko po kayo bibentahan, hindi po namin kayo binibentahan, libre po talaga ang financial literacy. At yan po yung mission namin sa IMG. We are on a massive campaign for financial literacy. Our main product is education. And financial education is our wake-up call. So tingnan nyo po lahat dito ng mga financial centers. Meron po tayo ang ating head office po sa Makati, Kings Court, and World Center, and sa lahat po ng panig ng mundo.
So kung meron po kayong mga kamag-anak abroad, yan, pwede nyo po silang dalhin sa Zoom, katulad nito, para matuto po sila. Diba? Para po mapauwi na natin sila ng mas maaga. Huwag nating hayaan na tumanda tayo, na malayo sa ating pamilya. So sino po ba ang mga tao behind the IMG? So makikita nyo po dito, ito po yung big three. Yan, ito pong nasa kanan, sa taas, no, si Sir Bart Borja, yung may salamin po na may nakalagay ng Your Money Matters, si Sir Joanne de las Peñas, and si Sir Bart Borja. Sila po yung founder ng IMG. Ayan, ang babae naman po dito sa kaliwa, sa taas, si Miss Risa Sison Kaupeng. Yan, sila po yung mga very enthusiast para ipakalat ang financial literacy ng IMG. Ang ambassadress po natin, si Miss Corina Sanchez. So wala po tayong politics dito ha, nagkataon lang po, sila po yung mga nagtitiwala at tumutulong sa IMG para mas i-spread pa yung ating concept. Yan. Yan, so congrats po sa lahat. Ilan na po bang milyong Pilipino ang natulungan ni IMG? Hindi ko pa po ito na-update. So nasa 3.7 million na po tayo. 3.7 million na ang mga Pilipinong nagising at naturuan ng IMG maging financial literate. So kung hindi pa po tayo kabilang dyan, ang mission po namin targetin ng 30 million. So maging kabahagi na po tayo ng 30 million na yan. 30 million Pilipino na hindi na umaasa sa government pag nagkakasakit, diba? Hindi na nagpo-post sa Facebook kapag kailangan ng pampa-hospital, at marami pang iba. So bakit ba natin kailangan ng financial literacy? Makikita niyo po dito, the challenging future. Yan, unang-una po, uncertain labor market. So ang ating pong trabaho ay walang kasiguraduhan. Kahit po malaki yung sweldo natin, hindi po natin alam kung hanggang kailan ba andyan yung ating company. Diba, marami pong factors na pwedeng magsara or ma-stop ang ating trabaho. Maswerte po yung mga government employee, katulad namin kasi regular yung aming trabaho. Pero paano po kung yung iyong anak, yung asawa, yung kapatid ay nasa labor market na pwedeng palitan ng machine, pwedeng palitan ng robot, diba? Pwedeng palitan ng kiosk, ng vendo, diba? So habang kumikita ka pa ngayon, gamitin mo na yung pera mo para mapalago yan. So anytime may dumating na emergency, makakabangon tayo. Low savings and high debt, diba? Wag na po nating intayin na uugod-ugod na tayo, hindi na natin kaya. Pero hindi natin kayang mag-retire kasi wala tayong ipon. Speaking of my experience sa aking tatay. So ang tatay ko po ay 67 years old, nag-retire ng 65, pero hanggang ngayon po nakikiusap sa company na kaya niya pa naman magtrabaho. So sa totoong karanasan niya, sinasabi niya lang na kaya niya pa, pero hindi niya na po yun kaya. So ako po yung naghahabol ngayon para mapagpahinga na yung aking mga magulang. So yan po, living testimony. Pag hindi tayo nag-ipon, tutungtong tayo ng 65 to 70s, we will work until the rest of our lives. Diba? Wag na po nating hayaang mangyari yan sa ating sarili at sa ating mga anak. Yan, so makikita niyo po dito, ayon sa Senior Citizen Survey, so lahat po tayo tatanda. Ay di man po natin tanggapin yan. Lahat po tayo dadating sa point na hindi na natin kaya magtrabaho. Ang pinakamalaking percentage sa mga Pilipinong nagre-retire, yan, masakit man po sabihin sa pasintabi po sa mga paretiro na or medyo may edad na sa work, aasa po tayo sa ating mga anak. So wag po nating hayaan na maging burden po tayo sa ating mga anak. Diba? Magiging pabigat po tayo sa kanila. Masakit man po yung word, financial literacy is our wake-up call. So yung mga anak po natin, magkakaroon po yun ng sariling pamilya. Diba? So pag dumating po yung time na gusto nilang bumuo ng sarili nilang pamilya, gusto nilang magkaroon ng sariling pangarap, pag tayo po ay hindi naghanda, imbes na nakafocus sila sa sarili nilang pamilya, sa binubuo nilang pamilya, magiging pasanin po tayo. So, maaatim nyo po ba, mga magulang, na nakikisali pa kayo? Dapat pagkain na lang ng mga apo ninyo, nag-iintay pa kayo ng sweldo. Dapat ipampapagamot sa mga apo ninyo, ibibigay pa sa inyo. Masakit po yun, di ba, bilang magulang? So, dapat po, pag tayo ay nag-retire, ready tayo.
So pag nag-retire tayo, meron pa rin tayong maiaabot para sa kanila. Mas masarap pong tumanda na nag-aabot ka pa rin. 'Di ba? Na ililibre mo pa yung mga apo mo kasi meron kang naipon, 'di ba? Kaysa po nag-iintay tayo, pag hindi pa tayo nabigyan, masama yung loob natin. 20% abandon. So ito po yung mga mangyayari sa mga Pilipinong nag-retire na pinagpapasapasahan na. Ano po ang gusto niyo pag tumanda kayo? Pagpapasapasahan kayo or pag-aagawan kayo? Kasi meron kayong ipon. 'Di ba? Uy, dito na lang si nanay. Dito na lang po si tatay. Kasi komportable. Pero pag wala po tayong ipon, be ready. Nak, sa'yo muna si ate, sa'yo muna si tatay, sa'yo muna si nanay. Hirap din kami. Diba? Yan po ang senaryo na ano ko rin po yan, na-experience ko rin po yan sa lolo't sa lola ko. Pasapasahan. So, ganun po pala yun. 30% forced to continue working. Yan yung nabanggit ko kanina. Diba? 8% rely on pension. Tingnan nyo po, 2% lang ang nakapag-retire ng independent. Ibig sabihin, nakapag-ready. Ang liit. Diba? Out of 100%, 2% lang. So, dagdagan po natin yan. Burahin na natin tong ibang percentage. Dito tayo pumasok sa 2%. Paghandaan na natin yung ating pagre-retiro. So, sabi nga dyan, the life that you want at age 65 is the decision you will make today. So, yung buhay mo pagdating ng araw, dahil yan sa desisyon mo ngayon. So, with financial literacy, yung mga narinig niyo po kanina, may pag-asa. Ayan, so ito po. Pwede niyo po itong i-take down notes, no? I-share ko sa inyo ang 4 na financial concept na dapat nating maintindihan bago tayo pumasok sa pag-i-invest. Alam ko po, excited na kayong lahat. So, maluloko po tayo at masasayang yung ating kinikita pagpapasok tayo sa investment na wala tayong alam. Lalo na itong 4 financial concept na to. Ano po ito? X-curve concept, building solid financial foundation, pay God and pay yourself first, and the power of compounding interest. Take note of that 4. Pag naunawaan nyo po yan, sure po, yayaman po tayo in time. No? At hindi po tayo maluloko ng kahit na sino. Wala makakapag-scam sa atin. Mamaya po maintindihan nyo. So sabi po dito, unahin natin ang X-curve concept. Yan, parang X lang po yan. Ito po yung X na dapat hindi mo kinakalimutan. Kalimutan mo na lahat ng X mo. Huwag lang sa X-curve concept. So makikita nyo dyan, habang bata pa tayo ngayon, bata-bata pa, wala pa tayong ipon. Diba? Mababa pa yung ating money line. Ito yung money line natin, kulay green. So nagsisimula sa bumaba, and then pataas ng pataas dapat ang money line natin. Yung responsibility natin, kabaliktaran. Kahit wala kang ipon, ang taas ng responsibility mo. Hindi pa nga po nakaka-graduate yung anak nyo, ang dami nyo nang bilin eh. Diba? Nasa stage pa lang, nak, ikaw na bahala sa kapatid mo ha. Ikaw na magpaaral, bibili ka na ng bahay. Hindi pa nakakapasok ng trabaho, ang dami ng bilin. Diba? So ano po yung mga responsibility niya, lalo na pag magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya, mag-aasawa ka na. Ano yung responsibilities na yan? So, ito po, permanente lahat yan. Kailangan mo kumain, kailangan mo bayad ng bahay, diba? Damit, pagpapaaral ng anak mo, magkakasakit ka, mangungutang. Saan natin po kinukuha yan? Kinukuha lang po natin yan sa tinatawag nating active income. So yung meron po tayong lahat ngayon is active income. Yan po ay sweldo natin sa trabaho. Ibig sabihin, nagtatrabaho tayo para kumita. So, meron po palang tinatawag na passive income. Pag passive income po, yung pera ninyo ang nagtatrabaho para sa inyo. Ubus na pala. Ayan, pwede pong mangyari yan, na yung pera mo ay magtrabaho para sa iyo through investments. So, makikita nyo po dito, pag ginawa natin ito at pinlano natin, makikita nyo dito, check na yan. So pagdating ng araw, wala ka nang po problemahin sa pagkain mo. Kahit 75 years old ka pa, 85, alam mo kung saan kukunin ang pagkain mo. Tapos na lahat ng responsibilities, malaki na yung ipon mo. Zero responsibility. Natapos mo na kasi pinlano mo. Pero meron po tayong tinatawag na 2 ifs of life. So dito ko lang po ito natutunan. Ang laki ng pangarap natin. Diba, nangangarap tayo ma-promote, nangangarap tayo makapunta ng ibang bansa, makapagtrabaho abroad. Pero po, merong 2 bagay na pwedeng mangyari sa atin.
Kaya nga po ang if nasa gitna ng life. What if? Unang-una. Diba? Nahulaan niyo na po ba kung ano yung unang if? At ayaw niya lumabas. Yan. What if maaga po tayong namatay? Diba? Hindi po natin yan hindi natin yan ma-expect. Hindi natin alam kung kailan mangyari. Pero what if nga you die too soon? Diba? Pagpasok mo sa trabaho, bigla ka nasagasaan. Bigla kang, kahit anong healthy living mo, pinasukan ka ng sakit nang hindi mo alam. Diba? Paano pag maagang bumukas ang langit para sa'yo? Ano yung maiiwan mo sa family mo? So dapat po pinaghahandaan natin ang maaga nating pagkawala. Masakit man po sabihin, pero dapat yan pinaghahandaan habang nabubuhay ka pa. And yan po, dapat meron tayong life insurance. Ngayon pa lang, di ba? Kasi kung tayo pa po ay maaga mamatay, meron pong matatanggap yung pamilya natin. So makakabangon po sila. Di ba? Hindi po ganun kasakit ang mawalan kapag meron kang pinaghanda, meron kang paghahandang ginawa sa family mo. So share ko po yung experience ng aking student, no? Hindi ko na po siya pangalanan. Yan. Before po mag-pandemic, nakakausap ko pa po ang parents. And maganda po ang trabaho ng tatay. Ang nanay po ay housewife. Pero nung nagtawag po kami na online learning mo daw, di ba online learning na po tayo ngayon, magsi-senior high na siya, doon ko po nalaman na wala na yung kanyang tatay. Pero months lang po na nakausap po si tatay kasi nakipagsapakan pa yung anak eh. Grade 10 po ang hawak ko eh. So makulit po yung batang lalaki pero mabait naman. Natural sa pagiging bata, makulit. So yun po sabi niya, hindi na po ako mag-aaral ma'am. Kailangan ko na po magtrabaho. 4 po kami magkakapatid. Maliit pa po yung sumunod sa akin. Sabi ko, bakit ano nangyari? Namatay po si Papa. Diba, sabi ko, sayang. Hindi ko naturo kasi sinishare ko po to sa PTA, yung financial literacy. Pero kung nakakuha o nakapag-insured man lang yung tatay, di ba, hindi ganun kasakit at hindi mo mapapabayaan yung buhay ng mga anak mo. Kasi meron pa pong pangarap yung mga yan eh. Pangarap po nila mag-aaral. Pag hindi niyo po pinagandaan yung inyong buhay, di ba, yung mga anak niyo po, maaga niya magtatrabaho. What if? Di ba, maliliit. Maliliit pa. Akala niyo po, mamahalin niya ng mga kamag-anak niyo, lalo na kung walang pera yan. Speaking, ako nga po, nakaranas ako ng pangmamaltrato eh. Di ba? Hindi naman bonggang-bonggang pangmamaltrato, pero naranasan ko po kung paano hindi ako pakainin. Kasi wala namang perang tatay ko eh. Di ba? So isipin niyo po pag yung mga anak niyo, baagan yung iniwan, anong meron para sa kanila. Pero kung may pera po ang mga bata, walang aapi dyan. So dapat pinaghahandaan natin yan. So pangalawang if, what if you live too long? Diba? Pwede po mangyari yan. Hindi tayo maagang namatay. Pero ang haba ng buhay natin, pwede po tayong mabuhay until 75, 85, 90, 95. So na-expect niyo po ba na pwede kayong mabuhay ng matagal? At tandaan niyo po, pag tayo ay nagkaroon ng mahabang buhay, expect niyo po sakitin na tayo niyan. Sino po ang nabuhay ng 85, 75 na walang sakit? Kaya pang sumipa, kaya pang tumalon. Diba? 40s pa nga lang po, high blood na tayo eh. So dapat, iniisip mo na pwede kang mabuhay ng matagal. At pag dumating yung time na yun, at sakitin ka na, dapat nakapaghanda ka na ngayon. Dapat ngayon pa lang, meron ka ng investment and long-term healthcare. Diba? Kasi po, pag you live too long, nag-retire ka ng 65, 75 buhay ka pa rin. Yung 10 years na yun, sa mo kukunin yung pagkain mo, hingin mo sa anak mo. Paano kung hindi mo kasundo yung asawa ng anak mo? Para ka pang namamalimos sa pangkain mo. Diba? Pero kung nakapag-prepare tayo, sabi mo 300 pesos a day ang pagkain mo, mabubuhay ka pa ng 10 taon, kahit wala ka ng trabaho, alam mo kung saan mo kukunin ang pangkain mo. Diba? Mahalin niyo po yung mga sarili niyo, dito ko yung natutunan. Diba? And dapat, meron ka ng healthcare. Kasi in time, pag dumating na yung pagkakasakit mo, masusarap na sabihin, nak, ipagamot nyo na ako. Huwag kayong mag-alala, may healthcare ako. Nung bata pa ako, pinagandaan ko na yan. Pagamot yung ako, pasok na ako sa ospital, hindi ko na kaya. Pero ano po ang common scenario natin ngayon? Hindi ka magpapagamot kasi takot kang gumastos. Sinong nahihirapan? Buong pamilya.
'Di ba? Hindi naman po ikaw lang ang mahirapan pag naging sakitin ka pagdating ng araw. Yung mga anak natin na pinagtapos natin, hihilain po natin yan pababa. Kahit sabihin mo, okay lang, hindi ako mag-healthcare, professional naman yung mga anak ko eh. Yes, totoo po yun. Pero pag hindi po natin pinagandaan, pag hindi po natin pinagandaan ang ating pagkakasakit, darating ang araw, damay-damay po yan. Kahit sabihin mong ginawa mo, tinulungan mo maging attorney yung anak mo, magkakabaon-baon yun sa utang dahil sa pagkakasakit mo. Sharon Cuneta nga po, di ba? Dolphy nga po, milyonaryo na, naghirap pa pagdating sa medical emergencies. Tayo pa kaya. Okay? So, ito po yung tinatawag nating solid financial foundation. Second concept po ito. So, dito nyo po makikita na dapat ang pag-iipon ay merong step. So, dito po tayo nagsisimula sa baba. Diba? Ang una po nating ipunin, simulan, ay healthcare. Ito po yung pagkakamali ko. Diba? Nung ako po ay na-in sa DepEd, sabi ko mag-i-invest na ako. So, namili po ako ng tricycle. Diba? So, ano po nangyari? Wala kaming healthcare. Nabenta lang din po yun dahil sa pagkakasakit. So, dapat unahin na natin yung ating healthcare. Kasi dyan po talaga eh. Yan yung asset natin, yung katawan natin eh. So, pag naging sakitin ka na, kahit gaano kaganda ang trabaho mo, tapos yan. Diba? Ano man yung naipundar mo, ibibenta mo yan pampagamot. So, unahin na natin ang healthcare. So, may dalawang uri po ng healthcare. Yung long-term and short-term healthcare. So, yung short-term po, ayan yung madalas na binibigay or pinapagamit ng company ninyo kung kayo ay employed. Sino pong mga may company HMO dito? Swerte nyo po kung may mga company HMO kayo. Kasi ibig sabihin, once na kayo nagkakasakit, cover kayo ng inyong company HMO. Pero, paano po kung bigla kayong nag-resign or nag-retire, tsaka kayo pasukan ng sakit? Hindi nyo na po magagamit yan. Diba? So long-term healthcare, ito po yung healthcare na kinukuha mo habang bata ka pa. At pagdating ng senior years, yan yung bubuhay sa'yo. Okay, unahin po natin ang healthcare. Isunod natin ang ating life protection. So pag napaghandaan na natin yung ating pagkakasakit, protektahan natin yung ating pamilya. Kailangan natin insure yung ating sarili. Okay? And then, debt management. Ayusin po natin yung ating mga pagkakautang. So meron po tayong mga utang na malalaki ang interest. Unahin po nating bayaran yun. Kasi mababaon po tayo sa utang lalo. No, emergency fund. Sabi po sa video kanina, if single ka, sulat niyo po to, no? If you are single, you need to have at least, ideal lang po ito, ideal, 3 to 6 months of your salary. Hindi po biglaan yan. Pag married ka naman, dapat ang emergency fund mo ay 6 to 12 months of your salary. Bakit? Kasi nga po ang emergency, traitor yan eh. Dumarating po ang emergency sa mga panahon na lalong hindi mo inaasahan. Naku, yan po yung talagang, yan yung katakot-takot ko po talaga. Yung experience ko po yan. At nung dumating po yung emergency na yan, wala po akong pera. 2,000 lang po yung pera ko sa wallet ko. Sa ATM ko, I mean. Emergency na eh. So, lahat ng mga utang, kakagatin mo. Pikit mata ang interest. Emergency na eh. O, pahiram muna, emergency na. Kahit 20%, kahit 50% patong pa yan. Go na, emergency na eh. Pero pag meron tayong emergency, ay meron tayong emergency fund. So, meron kang peace of mind. Pag meron kang hawak, kukuhanin mo na lang yun. In case of emergency, break the glass. Parang sa mga ano po yan, di ba? Pag meron sa mga building, parang fire extinguisher. Pag emergency, basagin mo. At least, makakakilos ka. Diba? Huling-huli po natin investment. Pag protektado na tayo at ang family natin, then saka tayo mag-invest. Diba? Wag po tayo mag-invest nang hindi tayo protected. Masasayang po yan. So sabi po dito, makikita niyo po dyan, like building a house, we must build it from the ground up. Build it right, build it strong. Ito po yung nakapagpagising sa akin. Diba? Simulan natin mag-ipon ng tama. Lahat po tayo nag-iipon eh, pero mali. Okay, next concept natin, pay God and yourself first.
Yan. So ito po yung budgeting formula. So unahin po nating bayaran ang Diyos. Kung naniniwala po kayo dyan. Ito po yung sinusunod natin na 10, 20, 70. Ito po yung napakagandang natutunan ko dito. So sabi po dyan, sa income mo buwan-buwan, di ba? Una mo ikaltas yung sweldo mo kay Lord. Bayaran mo siya 10% of your income. Kasi kung anong meron ka ngayon, pinagdasal mo yan sa kanya eh. Diba? Pinagdasal ko, makapasa po ako ng board exam, makapasa akong board exam, makapasok po ako sa public. Nung nakapasok na ako sa public, nakalimutan ko na siya. Baka kalabitin ka ni Lord, mawala yan lahat. Diba? In any way, bigay mo sa simbahan, sa nangangailangan. 20%, swelduhan mo yung sarili mo. Every month. You need to pay yourself. Huwag po niyong bayaran sa Henry C. Kasi tuwing sumasahod ako, lagi ako nasa SM. Mayaman ang mga Henry C, di ba? Mayaman ang mga restaurant, mayaman na Starbucks. Bakit tuwing sumasahod tayo, nauuna tayo sa mga mamahaling restaurant? So 20%, bayaran mo yung sarili mo. No? And 70%, diyan ka mabuhay. Yan yung pagkakasyahin mo. So mindset mo, kung 20,000 sahod mo, nauna na yung 20%. Ang sweldo mo na lang 14. Diba? So kung hindi po kulang, hindi po sapat si 70%, that's the time na kailangan natin ng extra income. Hindi tayo pwedeng mag-intay ng sweldo. Bawal po ang single source of income. Abutin po tayo ng siyam-siyam. Diba? After 20 years, ganito, same pa rin ang ating buhay. Okay? So ito po yung pinakamagandang sikreto i-share ko sa inyo. Yan, dito rin ako napawaw. Yan tinatawag nating Rule of 72. So ito po ay invented ni Albert Einstein. Diba? The greatest mathematician of all time. Bakit po yung mga mayayaman ang gagaling nila sa pera? Pakuya-kuya-kuya lang sa swivel chair. Samantalang si Bino, sige kayod. Overtime. Di naman yung mayaman. Diba? May racket dito, may racket doon. Ito po tinatawag nating the power of compounding interest. Diba? It is not enough to save money, grow it through investment. Pwede mo palang turuan yung pera mo, magtrabaho para sa'yo. Kasi po ang tao, napapagod ang katawang lupa. Pero ang pera, hindi yan natutulog. Diba? Nagtatrabaho yan every minute, every second. Pag nilagay mo yan sa tamang investment, yayaman ka. So sabi po dito sa Rule of 72, 72 divided by the interest rate, malalaman mo kung gaano katagal dodoble yung pera mo. Magic, no? 72 divided by the interest equals the number of years for your money to double. Eh, bobo nga tayong lahat sa pera eh. Sorry sa word, no? Expression lang po yun. Narinig ko po yung kay Brother Bo Sanchez. Ano po ang mga alam natin pagdating sa investment? Diba? Ang kilala lang po natin, savings account and time deposit. Ilan po ang binibigay ng bangko? Sorry po sa mga nag-work sa bangko, may kamag-anak sa bangko, hindi ko po sinasabi huwag kayong mag-ipon sa bangko. Ang savings account po ay maganda or intended para sa emergency fund. Pero kung gusto niyo pong mapalago yung pera, never put the money in the bank kasi po matutulog lang po yan. Wala pong potential growth. So explain natin ang rule of 72 para mas maunawaan. So sabi po dito, 72 is constant. Diba? Alamin mo kung ilang interest yung binibigay sa'yo kung saan ka naglalagay ng pera. Halimbawa, 72, 4%, taglagay ka sa 4%. No? Meron kang nalaman, ito lang yung alam mo na nagpapalago ng pera, 4%. 72 divided by 4, gano'ng katagal na doble pera mo? 18 years. 18 years na doble yung pera mo, napakatagal po niyan. So halimbawa, si Sir Regent Sale, diba? 29 siya ngayon, halimbawa. Meron siyang naipon sa isang taon na 100,000. Halimbawa lang po yan. So kailan dodoble yung 100,000 ni Sir Regent Sale? 29, makalipas ang 18 years, 47 na siya. Yung 100,000 niya dumoble nga. Pero 18 years ang dumaan. Diba? Another 18 years, 65 na si Sir Regent Sale. Yung 200,000 niya dumoble na, 400,000. Gano'ng katagal? 18 years ulit. Ilang 18 years yun? 36. Diba? Makalipas ang 36 years, yung 100,000 mo, naging 400,000. Eh, retirement years na ni Sir Regent Sale yan. Sa tingin mo, sasapat ang 400,000 pagdating mo ng 65?
Eh ngayon pa nga lang, saglit lang ang 400,000 eh. Diba? Baka ang kilo ng bigas niyan pagdating ng araw, 400 pesos na. Diba? So natulog. Lumago siya pero napakatagal. Kasi ang liit ng interest eh, 4%. Diba? So meron pang example dito na 8%. Nagbibigay ng 8%. Halimbawa si Sir Melchor. Si Sir Melchor, magkaibigan sila ni Sir Regencel. No? Sabi ni Sir Melchor, uy, meron akong nalaman, nagbibigay ng 8%, dito ako maglalagay. O gaano katagal dodoble yung pera ni Sir Melchor? 72 divided by 8 equals 9. Mas mabilis. Kasi mas malaki yung interest eh. Diba? So, 29 years old din si Sir, magkasing edad sila. Parehas lang din sila ng pera. So, makalipas ang 9 years, 38 na si Sir. Yung 100,000 niya naging 200,000. Diba? Another 9 years, 47 na si Sir. Yung 100,000 niya, naging 400,000 na. Another 9 years, 56. Nag-compound na to 800,000. Another 9 years, 65. So pagtungtong ni Sir Melchor ng 65, yung 100,000 niya, nag-compound to 1.6 million. Sinong mas mapera sa kanila pagdating ng araw? Diba? Sige nga po, type nyo. Sinong mas mapera sa kanila pagdating ng araw? Si Sir Regencel or si Sir Melchor? So sinong utangan natin? Joke lang. Sino pong mas mapera? Kaninong pera yung lumago? Si Tol Melchor. Ah, okay. Yeah. Diba? Kasi mas malaki yung interest. Eh, may mas maganda. Kasi nag-attend kayo ng financial literacy ngayon ng IMG. At malalaman nyo ngayon na meron palang investment vehicle na nagbibigay ng 12%. Mas malaki yung interest. That is mutual fund. Yan. Diba? So 12% na interest per year, gaano katagal dodoble yung pera mo? 72 divided by 12 equals 6 years. So mas mabilis. So ilang taon ka ngayon? Ilang 6 years yung maaabutan mo? Napakaswerte ng mga bata. Kasi malayo pa yung lalakbayin ng pera nila. Diba? Pero sa atin, not bad pa rin kasi makapag-start tayo. So tingnan natin to, no? Halimbawa si Miss or Sir Renny. So dito siya sa 12% naglagay. So 29 years old din, magkakilala sila. Parehas lang din yung amount ng pera, 100,000. So 72 divided by 12 equals 6. Every 6 years, tumudoble yung pera ni Ma'am or Sir Renny. Patype na lang po kung mali po yung aking pag-address. Yan. So 29, makalipas ang 6 years, yung 100,000 dumoble. Naging 200,000 at the age of 35. Another 6 years, 41. 400,000 na. Another 6 years, 47. 6 years ulit, 53. 1.6 million na. 6 years ulit, 59. Another 6 years, 65. Yung 100,000, lumobo ng 6.4 million. Diba? Walang ginawa. Yung pera mo, nagtrabaho para sa'yo. Diba? That is the power of compounding interest. Ayan po ang sekreto ng mga mayayaman. Diba? They let their money works for them. So, sino ang mas mapera at yumaman pagdating ng araw? Yung naglagay sa 4%, sa 8%, or sa 12%. Diba? So kung alam natin yung 12%, bakit dito tayo maglalagay sa maliit? Dito tayo dediretso. Yun nga lang po, hindi po ito tinuro sa atin. So pansinin nyo po, no, pag nag-open account po kayo sa bangko, at akala mo, lalago yung pera mo doon, hindi po. Diba? Pag talikod po natin, hindi po yan patutulugin ng bangko sa vault. Dito po nila yan ilalagay sa stock market. Sila po magpapalago niyan. Yung pera natin, palalaguin nila yan. So pagdating ng time, nakukunin mo na yung pera mo, ang ibibigay nila, halimbawa ito no, balikan natin si Sir Regencel. Diba? Pagdating ng araw, kukunin na ni Sir yung pera niya, ang ibibigay ng bangko 400,000 lang. Yung 6 million, sa kanila yan. Kasi sila nagpalago niyan eh. Diba? Yun kasi hindi mo alam kung saan mo palalaguin. Sila, alam nila. Diba? The richer gets richer, the poorer gets poorer. Kasi yung mga mayayaman, pinapagamit natin yung pera natin sa kanila eh. Sila yung nagpapalago. Tayo, hindi natin kung alam kung saan yung dapat nating paglagyan. Okay? Ganyan din po yung ating mga loans. So kung meron po tayong mga pagkakautang, gamitin nyo po ang rule of 72.
malalaman nyo kung kailan dodoble yung inyong utang. Sino pong may mga credit cards? Di ba? Sino pong may mga 5-6? Di ba ang 5-6 po, 20%, tama? No? Credit card ilan? 72 divided by 20%. Congrats. 3 years lang, doble na utang mo. Diba? So, ganyan po yun. Kaya po yung mga business tycoon, alam nila kung gaano katagal na doble yung pera nila. So, ngayon po, enjoyin natin yung 12% na yan. Ito po tuturo ko sa inyo. Yan, ma-excite po kayo dyan. So, kung meron kayong mga anak na bata pa, napakaswerte niyan. Paglaki niyan, milyonaryo. Kasi napaghandaan nyo na eh. So, summary po tayo. This is the 4 financial concept. X-curve, solid financial foundation, abundance formula, and the power of compounding interest. So yan. Alam ko po excited na kayo. Invest na kayo. So bago po tayo magtungo dyan, yan, na-educate na po kayong lahat. Alam nyo na kung ano yung dapat ninyong unahin. So sabi po dito ni Sir Herbert Spencer, the great aim of education is not knowledge, but action. So sa lahat po ng mga nandito, ilan po tayo dito ngayon? 21 participants. Hindi po dapat natatapos dito yung ating learnings. Dalhin po natin yan sa totoong buhay. Kasi hindi po sapat lang na alam ko na kung paano mag-invest, may 12%. Ang tanong, ginawa mo ba? Diba? Financial education is useless without financial execution. So sabi nga ni Sir Ernie Baron, knowledge is power. Pero ngayon, applied knowledge is even more powerful. Dapat yan ina-apply. Diba? Gagawin natin yan para ma-experience talaga natin. Okay, so dito na po papasok si IMG. Hindi na po tayo lalayo. Kasi sa IMG, tinutulungan po tayong lahat ng mga Pilipino na maging manager ng ating pera. Tayo na po ang mga money manager. Hindi na po natin kailangan ng ibang tao para palaguin yung pera natin. Kasi madali lang naman pong mag-invest. Ginawa lang talagang komplikado yan. Para magbayad ka ng training, no? Para magbayad ka sa mga seminars. Libre lang po yan. Talagang ayaw lang nila turuan ng mga Pilipinong yumaman. Gusto ng mga elite, sila lang mayayaman. Ayan, so yan, nagmalasakit po ang IMG para gawin tayong investor lahat. Diba? So sa normal setup, kailangan natin ng mga middleman para tulungan tayo mag-invest. Iba yung tutulong sa real estate, iba yung tumutulong sa sa investment, iba sa lupa, iba sanga-sanga. Pero sa IMG, DIY na po tayo. Ikaw mismo yung agent ng sarili mo. Ikaw yung money manager ng sarili mong pera. Diba mas masarap po na ikaw mismo, alam mo yung pera mo kung saan mo dinadala. Alam mo kung paano mo gagamitin. Alam mo kung saan nilalagay. Kasi inaral mo. Yan po yung tulong ng IMG. So if you'll become an IMG member, you'll enjoy the 48 benefits. Yan po, napakaraming benefits. Nasa inyo na po yan kung anong gusto nyong pasukin. Diba? Lahat po yan. Lahat po ng 48 benefits na napakaganda. Nasa inyo po yan kung anong gusto nyong simulan. Ganyan po sa IMG. One-stop shop na siya. So ito po yung aking example. Ayan po yung aking portal. So once you become a member of part of IMG, meron na po tayong access to our online portal. Ano na po lahat ngayon talaga, e-commerce na po ngayon. Diba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng office, magsagot-sagot ng form, wala na pong ganyan. So makikita nyo po dyan, andito na yung Soldivo Fund, andyan yung mutual fund mo, andyan na yung memorial insurance mo, andyan na yung iyong healthcare insurance, andyan na po lahat. Nasa online portal nyo na yan. Diba? Pasok ka na lang ng pasok. So ano yung mga benefits? Pag naging part po kayo ng IMG, napakarami po, no? I-discuss ko po yung top benefits. Unang-una po, unlimited training. Katulad po nitong training na to, patikim pa lang po to. Pag member na kayo ng IMG, advanced na po yung classes. Kasama na yan sa inyong membership. Diba magsasawa ka, talagang tatalino ka when it comes to financial education. Okay? Meron tayong mga free e-books. Nasa portal na rin yan. Pwede nyo pong i-download yan. Meron tayong mga financial workshops. Every 10 a.m. po tuwing Sabado. Lahat yan, matututunan nyo po yan. Mahal po yan pag in-enroll nyo sa labas. 18,000 po yung mga financial workshops na ganyan. And pag IMG, free po yan. Okay? And then, ang pinakamagandang benefit po, once you become a member of IMG, automatic mutual fund investor na kayo. Automatic. May laman na po yan.
Magkano? May laman na po yan 1,000 pesos. So sa ayaw at sa gusto mo, investor ka na. Diba? Mamaya explain ko po, ano ba yung mutual fund? Okay, so dito, pag meron ka ng 1,000 pesos sa mutual fund, ang gagawin mo na lang, magdadagdag ka na lang. Minimum 500 pesos every month or kung kailan mo gusto. Diba, yun po yung nagbibigay ng 12% kanina. Magsimula ka ng payamanin mo yung sarili mo para pagdating ng 20 to 30 years, milyonaryo ka. Diba, nakakagulat pero that is very possible. Okay? So meron dalawang uri po ng pag-i-invest sa stock market. Meron tayong tinatawag na direct stocks and indirect. So tayo po mga beginner, dito po tayo papasok sa indirect investing. Indirect, no? Kasi po mga baguhan pa lang tayo, hindi pa tayo masyadong maalam pagdating sa stock market. So ano po yung indirect? Ito po yung mutual fund investing. So pag sinabi nating mutual fund, yan, bagay na bagay ito sa'yo pag wala kang masyadong oras. Diba? Hindi mo kaya magbantay ng portfolio, wala kang sapat na knowledge. Kasi kailangan pag direct stocks, knowledgeable ka na expert ka na doon. So pag baguhan, mutual fund. Pag wala kang sapat na malaking pera, mutual fund ang bagay sa'yo. So mutual fund, ayan, nandyan po yan, is an investment company that collects people's money. No? Pinagsasama-sama po nila yan. At ibibili nila yan ng stocks, ng bonds, ilalagay po nila sa stocks, sa bonds, sa money market, at sa mga or combination ng mga yan balance. So ibibili nila yan, yung mga pera natin, ibibili yan ng shares. No? Ano yung mga mutual fund company? Atram, Sun Life Asset, FAMI or First Metro, Soldivo Funds, Philam Asset, and Phil Equity. So ito po, ang nagbebenta nito ay Rampver Financial. Partner lang po ni IMG si Rampver. Meron silang agreement. No, wala po yung pera natin kay IMG. Partner lang ni IMG ang Rampver at si Rampver ang nagbebenta ng mga mutual funds. So dito, pag nag-invest ka sa mutual fund, ano yung benefits? Hindi mo kailangang bantayan yan. It is professionally managed. And pag sinabi natin professionally managed, maaalam yung mga taong naglalagay ng pera natin at nangangalaga. So hindi ka matatakot. Mas malaki ang return. 12% nga po per year eh. Average, di ba? Yung tinuro ko kanina sa rule of 72. Low capital. 1,000 pesos po, meron ng laman yung ano nyo, mutual fund nyo. Di ba? Diversified, kalat-kalat po yan. Hindi lang naka-invest sa isang company. Di ba? 10 ang pinaglalagyan niyan. 10 malalaking kumpanya sa Pilipinas. Safety and transparent. Makikita nyo po yan sa portal nyo. And walang tax. Kung mag-withdraw ka, wala pong tax yan. Bangko nga po may 20% tax, di ba? Pera mo na yun, pag withdraw mo may tax yun. Di ba? Mutual fund po, wala. Suportado po ng batas yan. And pag IMG member kayo, you will enjoy the zero sales load. Ibig sabihin, wala pong charges. Pwede kayo dumiretso ka sa mga mutual fund company na yan, pero may charge po yan. Diba? May mga exit fee, entry fee, management fee, sales load fee. Pero kung part kayo ng IMG, wala po. Buong-buo yung pera mo makakabili ng share. And kapag part na kayo ng IMG, kasama na po ang free investment seminar. So lahat ng pasikot-sikot sa investment mo, matututunan mo yan. Kasi may training eh. Diba? So ganito po nagtatrabaho ang mutual fund. Ayan, tayo po itong mga investor na to, pagsasamahin ng fund manager, yung ating mga pera, ipapasok po yan dito. Kilala niyo po ba yung mga nakikita niyo sa screen niyo? This is the blue chip companies in the Philippines. Blue chip, nung matatatag na po. Aboitiz, Jollibee, Meralco, San Miguel Corporation, BPI, Pure Gold. Andyan lang naman po yung pera niyo. Diba? Dito ko lang po yun na to. Usually, actually po tinuturo ko na to sa school kasi AP major po ko. Pero nagbabasa lang ako sa libro. Nababasa ko na yan, stocks. Nagtuturo lang ako based on the book. Pero ngayon po, napakaswerte ng mga estudyante ko, tsaka parents ko. Kasi mismo ako, I know already how mutual fund works, how stock market works. Kasi nag-invest na ako eh. Diba? So yung pera ninyo, may shares kayo kay PLDT. May shares kayo kay Jollibee, kay BPI, kay San Miguel. Diba? Dati customer lang tayo ng Jollibee. Pag mahabang pila, nagagalit ka. Pero dahil investor ka na ngayon, pag mahaba ang pila ng Jollibee, matuwa ka. Ibig sabihin, yung pera mo lumalago.
Kasi may pera ka sa Jollibee. Okay? So, nandyan po yung mga pera natin sa malalaking kumpanya na yan. So, habang kumikita yan, kumikita ka rin. Kasi shareholder ka eh. Diba? Mga mayaman lang po yan dati. Ngayon po, kahit 1,000 pesos, kahit nga po basurero, investor na eh, natulungan po ng IMG, pati palaboy, di ba? Kaya po massive yung campaign natin for financial literacy. Marami na pong na bagong buhay ang IMG. So gamitin niyo po itong wealth calculator na to. This is the wealth calculator. We need to understand that money grows over time. Wala pong perang lumalago ng mabilis. Akala ko rin po dati totoo yan. Kaya maraming beses na po ako na-scam. Pero okay lang po kasi dahil dun sa scam na yun, natututo ako eh. Diba? Hindi ako tumigil hanggang makita ko ang IMG. Eto na, this is it. Thank you Lord. Diba? So pansinin nyo po dyan, kung monthly na kaya mong ipunin ay 1,000 pesos lang, okay lang yun. Diba? Magkano ang pera pagdating ng araw ang gusto mo? 3.5 million? Diba? Just save and invest 1,000 pesos for 30 years. Pagdating ng 30 years, meron kang 3.5. E paano kung 20 years old ka pa lang ngayon? Diba? Pagdating ng 50, milyonaryo ka, 3.5 million. Sino po ang mga 50 anyos may 3.5 million na dito? Diba? So kung di po tayo mag-i-invest, wala tayo kahit 1 milyon. Tatay ko nga 37 years, eh, kahit 1 milyon, wala naman kami. Pero kung maaga kong natulungan, maaga kong natutunan ng IMG, siguro milyonaryo na kami ngayon. Tinuruan ko sana ng tatay at nanay. Kasi po sobrang gagaling po nun sa pera yung mga yun, masisipag. Pero nga po, hindi sapat po talaga yung sipag eh. Kailangan natin knowledge sa financial literacy. So tingnan mo dito kung 2,000, ay kunwari 1,000 pesos lang kaya mo. 20 years to save and invest, that's 999,000. Almost 1 million. So kung baby mo ngayon ay 1 month old pa lang, o 1 year old pa lang, ilagay mo yung 1,000 pesos niya sa mutual fund. Pagdating niya ng 20 years, may pang-college na siya. Diba? Pwede mo na siyang pag-aralin the school of your choice. Hindi mo kailangang tawaran yung kursong gusto niya. Gusto mong mag-doktor, diba? Nak, mag-ano ka na lang, wala tayong pera eh. Diba? Mama, gusto kong mag-lawyer. Nak, mag-ano ka na lang, hindi natin kaya eh. Pero kung baby pa lang, maliit pa yung anak natin, napagandaan na natin at naturo na itong financial education, kayang-kaya natin gawin, hindi lang talaga siya tinuro. So kung 2,000, targetin mo magkano gusto mo, 7 million, save and invest 2,000 for 30 years, you'll have your 7 million. Diba? 1.9 million in 20 years. 3,000. 3,000 ang gusto mo, magkano gusto mo? Diba? 1.1 million, save and invest 3,000 for 13 years. 1.1 million. 5,000. Diba? Nasa abroad ka, mas kaya mo mag-invest ng malaki. Save and invest 5,000 pesos. For 10 years, you'll have your first million. So, pwede ka na umuwi. Yung 10 taon mo sa abroad, may napuntahan na. Yun na, hindi mo na kailangang bumalik. Wala nang balikan yan. Kasi, may napuntahan yung pera mo. You can start a business. Diba? Paano kung si Ferrer, merong kasawang si Ferrer, kapatid, kamag-anak, ikaw mismo si Ferrer ka. Diba? Kaya mo mag-invest ng 7,000 per month. Diba? In 10 years, that will be 1.6 million. In 15 years, 3.5 million. Diba? In 30 years, yung 7,000 mo, 24 million. Matagal, pero worth it. Diba? Ilang taon na tayong tumataya ng loto? Milyonaryo na ba tayo? 20 years? Tatay ko, kung ilang taon po ako ngayon, yun po yung bilang na tumatay ang lotong tatay. Pero hindi po kami tumama. Diba? 10,000. Gusto mong lumago yan? Save and invest 10,000 in ilang years to? 15, you'll have 5 million. So create your exit plan. Kung meron po kayong kamag-anak abroad, turuan niyo po sila kung paano mag-invest ng tama. And for sure po, uuwi yan na may ipon. Diba? Kahit po tayo mismo. Ako nga po, nakita ko na kung saan patungo yung future ko dahil dito sa financial education. Diba? Alam ko pagdating ng 30 years, meron akong 3.5 million. Diba? Pati yung anak ko may pang-college, di ko na iutang. Kasi akala ko dati, magka-college yung anak ko, emergency. Emergency ba yung pang-college? 18 years ang college, 1 year old yung anak mo, hindi mo na paghandaan. Emergency po, mga anak yung asawa ko.
9 months yung pagdadala eh. 9 months na nasa tiyan, tapos emergency. Kinabukasan ka lang maghahanda. Ang galing mga Pilipino, no? Mga Pilipino talaga, nako. Diba? Pero yung mga debut bongga, birthday bongga every year. Pero wala tayong ipon. Ganyan po ako dati. Pasensya na, share ko lang yung aking maling pag-unawa sa pera. O yan, tapos, picture nyo po yun, i-save nyo po yun para mas ma-inspire kayo. So ito yung tinatawag natin diversification. Ito po yung Soldivo, yung free natin na 1,000, andito po yan sa Soldivo Fund. So kung meron na kayong investment sa Soldivo Mutual Fund, nandito yung pera nyo. Na kay Ayala Land, na kay SM, na kay BDO, SM Investment Corporation, BPI, International Container, Jollibee, Ayala, Eagle, EAI. Tingnan nyo po yung shares. Bongga no, si Venus Mutual Fund Investor, may share kay Jollibee. Di ba? Sarap pakinggan. Dati bumibili lang ako ng Chicken Joy Meal eh. Pero ngayon investor ka na. And tingnan nyo po, hindi lang po tayo ang nag-invest sa mutual fund. Pati po ang SSS. 2018. Kaya makita nyo po sa ano ba to, Inquirer po ba ito? Yan, 2018 pa po nag-start ang SSS mag-invest. Saan pong mutual fund company? Ayan, Phil Equity, Sun Life of Canada, Balance Fund. Ay, nandyan po yung pera. Tingnan nyo po ang SSS na susustain nila yung pension ng mga Pilipino. Kasi hindi po nila yung pinapatulog, pinapalago po nila yung pera natin. And SSS is the one of the trusted agency in the Philippines. Hindi kinukurakot. Okay, so remind ko lang po bago po tayo mag-invest, alam ko po na-excite kayo. Kailangan po nating isipin na dapat bago tayo mag-invest, we need to protect ourselves and our family. Kasi hindi po sasabat yung investment lang. Di ba wala kang protection, nag-invest ka sa mutual fund, nung nagkasakit ka, 1,000 pa lang mutual fund mo. May pampagamot ka ba? Mapapagamot mo yung sarili mo sa 1,000 pesos sa mutual fund. So dapat meron tayong protection. Okay? So pag naghahanap po kayo ng life insurance, partner po ni ING, ang Most 18 and Most GRP under Manila Bankers. So kahit po nasa abroad kayo, huwag kayong matakot. Pwede po kayo mag-open ng life insurance. Usually kasi hindi pwede, di ba? Pero kung part kayo ng ING, pwede po yan. May training po tayo dyan, separate training. Ambassador po ng Manila Bankers si Tito Boy. Okay. So yan, napakamura lang po ng Most 18. Ayan po, annual po yan, annual premium. No? Annual na po yan. Kung 30 years old ka, more or less, nasa 5,000 to 6,000 per year. Insure ka na ng 1 million. So hindi ko na po didiscuss yan kasi hindi po yan ang ating topic. Invite po kayo ng mga nag-attend sa inyo kung kailan yung training about Most 18. Okay, so dito po tayo sa partner ni IMG. Ang healthcare provider ni IMG is Kaiser International. So pag naisip nyo na po na kailangan nyo na pampagamot, Kaiser ang ating partner sa healthcare. Ang ambassadors po natin dyan is si Miss Sharon Coneta. Okay? So ito po ay sample plan. Pakita ko po sa inyo ang benefits ng Kaiser. Ayan. So si Kaiser po ay 7-year plan, 20 years maturity. So mag-iipon ka lang po dito ng 7 years. No? 7 taon lang po tayo mag-iipon. So ito po ay sample plan only. Meron tayong iba't ibang plan. Depende po sa kaya ninyong ipunin. Okay? Ang mahalaga po dyan tayo ay makapag-ipon. So makikita nyo dito, habang nag-iipon tayo, on the first year to 7 years, ito na po yung ating benefits. Libre na po ang annual physical exam. Ano po yung annual physical exam? Blood chem, X-ray, urinalysis, fecalysis, ECG, pap smear, lahat po yan every year. Libre po yan. So maaga nating malalaman kung may pumapasok na sakit-sakit sa atin. Libre na rin po ang dental benefit. Pag tayo po ay na-hospital at naka 1 year na tayo, libre na po ang choice of room and board. Meron po tayong magagamit na hospitalization benefit. Example lang po yung 60,000 sa plan na K100. Meron na tayong waiver of installment. So meaning po, pag hindi natin natapos at tayo ay namatay, fully paid na to. Wala na pong iisipin ng pamilya natin. Kung tayo po ay na-aksidente at na-disable, wala na rin po silang itutuloy. Fully paid na, considered fully paid na po yan. May kasama na rin po itong life insurance. So hindi man po natin matapos, mamanahin po ito ng ating family.
may makukuha po silang insurance. And ayan, meron na rin po accidental and dismemberment. Pag accidental ang cause of death times 2 si insurance. At meron pong family assistance. Okay? 7 taon ko lang nag-ipon. Diba? Sulit na sulit yung ipon mo for 7 years. Mabilis na po ang 7 years. Yung aking Kaiser Healthcare is 4 years na po ngayon. Diba? Kung may nasimulan, merong matatapos. So tingnan niyo po ang nagtitiwala kay Kaiser, Supreme Court, House of Representatives, Philippine Coast Guard, Department of Agrarian Reform, PESA. Yan lang naman po ang nagtitiwala sa Kaiser. So tingnan niyo po itong mga eligibility. Kung nais niyo na po mag-open ng inyong healthcare, ayan po yung mga eligibility. At may di-discuss po yan sa ating breakout room. Mamaya wag po tayong lalabas. Kung nais niyo na po mag-avail ng inyong healthcare. At mas marami pa pong plan dyan na nababagay sa inyo. Yan. So makikita niyo po ang Kaiser lang ang HMO na may sariling medical center. Yan, saan po? SM Makati, Cebu, SM Seaside, SM North EDSA, Robinson, Cavite, Santa Rosa. Diba? Yan lang po ang healthcare na may sariling branch. Okay? And pag IMG member po kayo, unlimited consultation for all IMG members. And pag IMG member ka, ang family mo ay may 20% discount. Pati sa laboratory. Okay, kung gusto mong bumili ng bahay, bumili ka ng bahay sa partner ni IMG. SMDC, Ayala, and DMCI. So, mayroon kang commission sa sarili mong real property. Yan, yung Lumina po, last year kasi partner pa siya ni IMG. So, yung nakuha ko pong commission sa Lumina, ay yung nabili ko pong bahay sa Lumina, ako po ang nagkaroon ng commission. No, ako po naka-enjoy ng commission kasi DIY tayo, no, tayo agent ng ating sarili. Yan. So SMDC po, napakamura din ng bahay. Okay? Meron din po tayong partner sa non-life insurance kung may mga sasakyan kayo, no, gusto niyo po pa-insure yan, bahay niyo pa-insure niyo, makatipid po kayo. Kasi yung discount po, yun yung magiging commission niyo. Kasi nga po, kayo yung manager ng inyong pera. And sa lahat po ng mga international or nasa abroad, pag kayo po ay nag-member ng IMG, ito po yung regalo sa inyo ni IMG. Yan. Grabe po yung protection na binibigay po sa inyo ng IMG. Accidental death benefit, 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Diba? Kung kayo po ay nasa bansa na medyo magulo, meron po kayong act of terrorism insurance. Unprovoked murder and assault, 600,000. Pag tayo po ay na-aksidente, meron na rin pong mga benefit. Makikita nyo po dyan. And meron pang repatriation service. So, hindi po natin sinasabi na dapat mamatay tayo, no, or anuman. Pero dapat po ready tayo. Kasi masakit po sa family na bigla tayong mawala. Tapos, wala pa tayong may iwan sa kanila. Problema pa. Diba, problema pa kung paano na sila. Okay, so protectionan po natin yung ating sarili at yung ating pamilya. Yan, so sabi po dito, meron na rin kayo sa mga local member, ayan po ang free accident insurance. Libre na po yan. Pag kayo po ay naging part ng IMG. 100,000 po starting. Libre na rin po ang salamin. Okay? And pwede ka na pong bumili ng memorial insurance. Kung meron po St. Peter sa iba, sa amin po na IMG member ay Fidelity Life. Bibilin mo lang po yan 500 pesos. Wala na pong monthly. Basta continuous kang nagre-renew ng accreditation, kasama nilang nare-renew. One-time payment lang po, 500 pesos. Yan. Kung gusto niyo na po mag-start at malayo po ang bangko sa inyo, partner po natin ng Palawan. Sa mga additional investment niyo, pwede niyo na pong i-process sa Palawan Express. Napakamura po ng charge. Yan, so always follow the solid financial foundation. Huwag niyo pong kakalimutan to. And we need to increase our cash flow. Pag member na po kayo ng IMG, enjoyin niyo na po yung business program natin. Pwede po tayong kumita. Kung naghahanap po kayo ng extra income, meron na pong business side ang IMG na pwede ninyong aralin.
Nasa inyo po yan. Hindi po kayo pinipilit mag-business. Pero kung gusto niyo pong kumita, sino bang hindi? Katulad ko, teacher na po ako. Dati naghihintay lang ako ng sweldo. Ngayon po ay meron akong other career. Natutulungan ko na po ang tao. Natutulungan ko pa yung pamilya ko. Kasi po dati kahit teacher ako, hindi po ako makapagbigay. Kasi nga po, baon ako sa utang. Okay? So sabi po ni Sir Warren, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Eh, hirap po niyan, umaasa lang sa sweldo. Diba? If your salary is your only source of income, you're one step away from poverty. So, katulad po yan, pag kayo po ay IMG member, yung inyo pong income, makikita nyo na po sa portal nyo. Meron po tayong tinatawag na NeuraCash. Kung meron pong GCash sa iba, sa amin po NeuraCash. Ayan. So, mga financial educators po tayo dito. Kahit po bago pa lang kayo at gusto nyo enjoy yung business, you can be a financial educator. So, pwede dahil na po business niyan, kikita po tayo. And pag IMG member na po kayo, may training na po dyan. Hindi ko po siya madidiscuss ngayon kasi hindi pa po kayo member. Okay, so another benefit po, you can be in the financial industry. Ma-enjoy mo ang travel, may mga world-class recognition, may mga pins, di ba? May mga watch, at may free healthcare. Lahat po yan, experience ko na yan. So, na-recognize po ko sa harap ng 10,000. No, 16,000 pa nga po ata ito nung sa libu-libong Filipinos all over the world. Ngayon ko lang po yung experience. Kasi kami sa school, kami yung nagre-recognize sa mga bata, di ba? Hindi naman po kami talaga usually na nare-recognize yung effort. Pero sa IMG, magturo ka lang sa tao, tumulong ka lang, grabe po yung recognition. Grabe po yung travel, libre po. Dito lang po ako nakapag-travel ng libre. Kasi pag nag-travel po kami, naglo-loan po kami. Sa IMG, nakakarating po ako ng Malaysia, ng Macau, ano pa ba? Singapore, di ba? Free po yan. You can qualify po. Hindi po yan matik ha. Wala pong matik, walang instant. You can qualify para makuha mo yung free travel. So yan, start now whether you're ready or not. We grow older every day. Our children grow older every day. Our parents grow older every day. So kung gusto niyo pong makatulong, gusto niyo pong mabago yung buhay niyo, simulan niyo na po yan ngayon. Kailangan niyo pong gumawa ng bago para magkaroon ng bagong resulta. Hindi po tayo makaka-experience ng bago kung parehas yung ginagawa natin araw-araw. Trabaho, tulog, pasok, trabaho, tulog, pasok. 10 years, ganun lang. Yun lang din yung mangyayari sa'yo, di ba? So, yan, napaka-thankful kasi nagkaroon po ng kakaibang pangyari sa buhay ko when I joined IMG. So, sabi po sa inyo ni Sir Bo Sanchez, sa lahat po ng mga OFW dito, your presence is more important than your present. Umuwi na po kayo. Planuhin nyo na po ang inyong pag-uwi. And sa IMG, tutulungan po namin kayo. Diba? Para makapagsimula. Start. Diba? Start po. May time pa. Habang may buhay, may pag-asa. So, ano kailangan natin gawin? We register as a member. Diba? Para ma-enjoy natin yung mga benefits. Lahat yan. Ma-enjoy nyo po yan. Yan. Basahin nyo na lang po, masakit na po yung aking lalamunan. Ayan, and then, second, kapag tayo ay member na, invest. Diba, kailangan mo na mag-invest. Invest in your protection, invest in your healthcare, and invest in mutual funds. Okay, number 3, take the business opportunity. Diba, nandito ka na, mag-business ka na. Maghahanap ka pa ba ng ibang business kasama na sa binayaran mo to? Diba, yung membership mo, nandiyan dyan na yan. And number 4, join our mission. Diba? I-share nyo po yung natutunan nyo ngayon. Sa susunod po na pag-attend nyo, sama nyo na po yung magulang nyo, kapatid nyo, nagtatrabaho po ba sila? Hayaan nyo po silang ma-educate. Asawa ninyo, boyfriend, girlfriend, tropa, dalhin nyo po sila. Kahit po medyo umiiwas sila, huwag nyo po silang sukuan. Kasi nga po, ako yung nag-invite nga sa akin, hindi ako sinukuan hindi naman ako kakilala. Kung hindi po ako sinukuan yan, wala po ako sa harap nyo ngayon, nagtuturo. Baka po nagkukorean novela ako ngayon. Yan. So share if you care. Mahalin nyo po yung mga tao sa paligid nyo. Kasi kung kayo lang po yung nag-iipon, kayo lang po yung naka-ready. So pag nagkasakit po yung pamilya natin, damay pa rin tayo. Hindi po tayo nag-share sa kanila. Okay? So yan po, wag po muna tayong lalabas.
And meron po tayong gift. Ibibigay po namin sa inyo yung gift namin. Thank you po. Pa-open po ng ating cam para po makapag-picture po tayong lahat.